Kabanata 27, Heartbreak. I will not tell our parents about this. Si Kuya. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. I was so exhausted and I'm not yet even finished. Pinasadahan ko ng tingin ng aming sala. He dragged me out of the school and back here. I was not done with my rage and I couldn't contain it anymore. Kaya ngayon, nakaupo ako sa aming sofa habang tinatanaw ang mga pinagbabasag kong mga muebles nang dumating kami rito kanina. My throat is sore from all the screaming I did. My hands are red. My whole body is aching from the physical strain. The mess in front of me made my eyes water again. This is the worst. I have never felt this way before. I know I have a bad temper, but this is just beyond anything I've done. Lalo na dahil tahimik at gulantang din nanonood si Solomon sa nangyari. Bumuhos ang luha ko. Ngayon, hindi na dahil sa galit. Para na iyon sa awa sa sarili. Kuya Ramos knelt in front of me and hugged me tight. Umiyak ako ng umiyak na para bang walang kaubusan ang mga luha ko. I'm sorry, madam. Si Kuya habang hinahagod ang likod ko. I didn't say anything. I am not capable of saying anything right now. Nainis ako sa sarili ko dahil sa gitna ng lahat ng to, sa galit ko para kay Achilles at pagkakawala ko sa sarili ko, may parte pa rin sa akin na gusto siyang balikan. Gusto kong kumpirmahin kung iyon na ba talaga ang desisyon niya kahit ilang beses ko na naman siyang nakausap at lagi naman niyang sinasabi na wala na. He never said he didn't love me anymore. Ang dami niyang sinabing masasakit na salita na dapat nagpatalikod na sa akin, pero ang tanga ko para maghanap pa ng kumpirmasyon sa ibang paraan. And despite all these realizations about my stupidity, I still want to be stupid. I still want to try again. I still want to ask him again. Baka sakaling sa susunod na pagkikita namin, nakapag-isip-isip na siya na hindi niya pala ako kayang pakawalan, hindi niya ako kayang iwan. Uuwi ka ng Manila at hindi ka na muna babalik dito. I will not tell our parents about this incident. Just promise me to stay there and take care of yourself. Si Kuya. Kahit na anong sabihin niya yata, wala na akong pakialam. Kung sabihin niya man sa mga magulang namin at paparusahan ulit ako, wala na akong pakialam. Kung ikulong nila ako sa bahay, I would even be willing to torture myself with it just so I could cover up the bigger pain that I am feeling. Si Kuya na mismo ang naghatid sa akin sa Manila. Hindi niya nga ako sinumbong. Hindi rin sinabi ng mga kasambahay namin sa Coselleona. He had it under control and yet I didn't even care if my parents knew. Isang buwan akong hindi lumabas, tulala lang sa kwarto. Wala na rin akong pakialam kung magtaka sina mama at papa. Kaya lang, hindi nila kinwestiyon iyon. I had a feeling that they knew what happened, or at least they know that Achilles dumped me repeatedly. Someone knocked on my door. Hindi ko na binalingan kung sino iyon. I heard the key opening it, and it revealed my brother. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ko. I am just sitting near my window, looking at the looming dark clouds. May bagyo daw. I don't know why I am comforted with the rain. I don't want to sound like a loser and relate it to my sadness about my heartbreak. Hindi na babagay sa akin na masaktan ng walang kwentang lalaking iyon. Hindi na babagay na pinagpalit niya ako sa babaeng iyon. Pero alam ko rin na ang pinakarason kung bakit ako nagmumukmok dito ay wala akong lakas para magpatuloy sa dating buhay pagkatapos na nangyari. Nilapag niya sa bintana ang isang envelope. I saw that it was a name of an international airline. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Take a vacation. Aniya. Nag-iwas agad ako ng tingin. I don't need a vacation. Trust me, you need it. You can go wherever you want to go and stay there until you're bored. Hindi ako sumagot. Wala akong gustong gawin kundi ang magmukmok. I have no interest to go on with my usual life. Like I said, I treated that life like it was only a prequel of a more exciting future, the future with Achilles. I can't go on living that prequel when I expected the real story to begin soon. Hanggang ngayon, may parte sa akin na hindi naniniwala. Parang isang araw, bigla na lang babawiin ni Achilles ang mga sinabi niya na may mabigat na dahilan siya kung bakit niya ginawa at nasabi iyon at tatanggapin ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Madam, please. Si Kuya nang napansin niyang wala akong reaksyon. Dito lang ako. Tanging nasabi ko.
At ano, magmumukmuk ka dito? Hindi na naman ako sumagot. He sighed and tried to sit on my window as well. Hanggang kailan ka magmumukmuk dito? Natili ang mga mata ko sa labas. Hanggang humala ang pagod ko. At ano, babalik ka ulit ng Castellana kapag nawala na ang pagod mo? Hindi ako sumagot. Right now, I'm at loss of any plans. Wala na kaming nakahandang plano ni Nikolay. Wala na rin akong naiisip na plano para maibalik sa akin si Achilles. I'm at loss of ideas. Para kay Achilles? My eyes remained on the green Bermuda glass of our large garden. Wala ka nang babalikan kay Achilles. I heard that they are getting married tomorrow. My eyes darted at Kuya. Stop lying to me. Hindi ako aalis dito, Kuya. I wish I am lying to you, but I'm not. So take this ticket and just go. Stop lying to me! I know you just want me to live! I shout again after almost a month of being alone and at peace in my room. Napapikit si Kuya dahil sa sigaw ko. Nang dumilat siya, kitang-kita ko ang awa sa mga mata niya para sa akin. My eyes watered. I didn't want to believe him, but the weeks and months of heartache made me too sensitive. He sighed and stood. Naghintay ako na bawiin niya ang sinabi niya pero wala. Seryoso siya sa sinabi niya. That's enough, he said calmly. Umiling ako habang bumubuhos ang mga luha. Imposible to. He's just lying, so I will stop hoping for anything. You will go to Castellana tomorrow. You will watch them exchange vows and finally end this madness, Maria Emilia. Namilog ang mga mata ko. You will need to see it for yourself, for closure. At kapag sa wakas na isiksik mo na sa utak mo na kinasal na si Achilles at ayaw niya na sa'yo, sana ay tanggapin mo na to. Go and take your time to heal. You're lying. Alam kong sinabi na ni Achilles iyon sa akin, na pakakasal siya kay Alana, but I didn't take it seriously. I cursed him and all that, but I didn't really think that it's true. Then, come with me tomorrow. I won't tell our parents about it. Just promise me. Umiling ako. Hindi pa rin tinatanggap ang mga sinasabi ni Kuya. Once you see them getting married, you're leaving the country and take care of yourself. Umiling pa rin ako. I heard it from Marcus. Mukhang mabilisan ang pagpaplano ng kasal, kaya... That's not true! I will allow you to be with Marcus and watch the wedding from afar tomorrow. You will not cause a scene, and after that, you'll leave the Philippines. Promise me. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko. Parang ang mga oras sa pagitan ng pag-uusap namin ni Kuya hanggang sa pag-uwi namin ng Castellana, lutang lang ako. I chose not to think about what he said. I am more convinced that he's bluffing. The heartbroken part of me that believes him is hiding somewhere. Dahil ako mismo, hindi pumapayag na maniwala sa narinig kay Kuya. Bumaba ako sa eroplano kasabay si Marcus. Kuya arranged all this. Hindi ko alam kung bawal pa ba kaming magkita ni Marcos at nagsikap si Kuya na hindi kami masumbong o wala nang pakailam sina Mama at Papa ngayon. I saw Nikolay leaning against the door of his SUV with large aviators and all-black outfit waiting for us in Caticlan Airport's parking lot. Bumaling ako kay Marcos. He insisted that he's coming with us. Ani Marcos, hindi na ako nang usisa. Lumakad na ako patungo sa SUV ni Nikolay. Hindi kami halos nagkausap ni Marcus. Sa biyahe kanina, siya lang ang nagsasalita. Samantalang tahimik naman ako at nakikinig lang. Halos walang reaksyon. I missed you, Marem. Ang daming nangyari mula nang di tayo nagkita. I'm sorry about what happened. I heard from Remus. Marcus eyed me warily while we were on the plane. Hindi ako kumibo. My mind is blank from everything. He sighed. Hindi sana ako sisipot pero dahil gusto ng kuya mo na samahan kita. Napatingin ako kay Marcus. Hindi sisipot? So, there really is a wedding and he's invited? Ayaw kong sumipot. Hindi ko gusto na nasaksihan ko ang relasyon yung dalawa tapos ganito ang mangyayari. You're lying, right? Tanging nasabi ko. Marcus' lips parted. Mukhang nagulat siya sa naging reaction ko. He bowed and didn't continue. Hindi ko na rin inusisa hanggang sa nakalapag na kami sa Caticlan. Nasa labas na sila ng simbahan ng Castellana. The wedding is done and they are now just taking pictures. Namimilog ang mga mata ko at agad nagbukas ng pintuan.
Marcos immediately opened his door as well and held on my arm. I promised Remus not to let you cause a scene, madam. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa hawak ni Marcos. Umikot din si Nikolay at tinanaw ang pagtitipon malayo sa amin. Kahit tanghali, madilim doon dahil sa paparating na bagyo. Malinaw ko silang nakikita pero parang hindi rumirehistro sa utak ko ang lahat. Achilles is wearing a white button-down dress shirt and black slacks. Alana is wearing a white dress, hardly a gown. Ang mga bisita nila, simple lang din ang suot. Mukhang pamilya iyon ni Alana at ilang mga kaibigan namin. I saw Olivia and Charlene. Everyone invited looked so happy for them. They all looked so busy taking pictures. Malayo kami sa kanila pero iniisip kong may kita rin naman kami kahit paano. Pero dahil sa tuwa nila sa okasyon, hindi na nila napansin ang paligid. Hindi na nila ako napansin. It's impossible, I said, still so shocked. Suminghap si Marcos sa tabi ko. Unti-unti kong naramdaman ang matinding galit. I promised to ruin their wedding but I really never thought that it will happen. Kaya ngayong nakikita ko na sila sa labas ng simbahan at mukhang katatapos lang ng kasal, si Alana may hawak na bouquet at si Achilles na nakatayo sa tabi niya. Ngayon lang tuluyang pumasok sa isipan ko na totoo nga ang nangyayari. Totoong ayaw niya na sa akin. Totoong hindi niya ako mahal. Totoong si Alana ang papakasalan niya. Totoo ang pagtataboy niya. Totoo ang lahat ng takot ko. My eyes watered. I tried to go near them again but this time Nikolay also held on my arm tightly. Let's go. It's raining. Si Nikolay. Parang wala akong narinig. Sinubukan ko pa rin lumakad pero mas lalong dumiin ang hawak nilang dalawa sa akin. Umuwi na tayo, madam. Si Marcos. Rain suddenly poured. Agad na malakas iyon. Madam, mababasa tayo. Si Nikolay. At dahil malakas agad ang ulan, it only took seconds for us to get damp. Nikolay tried to look for an umbrella inside the car. Marcos hauled weekend too. Nabitawan ako ng dalawa dahil sa pagbuhos ng ulan. Nakawala ako at sinubukan takbuhin ang distansya. Hindi ko na inisip na mababasa ako lalo. Sumilong ang mga bisita. Ang iba'y naglabas ng payong. Kanina pa tapos ang kasal at nagkakatuwaan at picture na lang sila sa labas ng maliit na kapilya ng Castellana. Palapit na ako sa kanila nang nakita na nagbukas ng payong si Achilles. He shared the large white umbrella with Alana. Achilles looked at Alana. Alana smiled even when she got a bit wet from the drizzle. They were immediately saved from more rain because of Achilles' umbrella. Hindi ko alam kung bakit. Pero bumagal ang paglapit ko. Alam kong nakita na ako ng lahat ng guests pero ang mga mata ko ay nanatili kay Achilles. He's busy trying to shelter Alana from the pouring rain. She is smiling at him with a small bouquet on her hand. Hindi ko alam kung bakit. Sa puntong yon, parang bumagsak ang buong pagkatao ko. I have received so many hurtful words from Achilles. He had pushed me away so many times. I have had my heart broken by him into pieces until they were as little as dust. But this time, it felt different. My ice isn't crushed to dust. It was slowly fading, losing all its broken pieces, little by little, like ashes slowly melting away from the soft cold winds. Bumagal sa mga mata ko ang ulan. Bumagal ang bawat kilos ni Achilles, ang pagpapayong niya kay Alana at ang maliit na ngiti ni Alana para kay Achilles. The last straw that I want to think of was that they were faking it. Everything is staged just so I get the wrong idea and stay away from him. I said I won't buy it and still fight for him. At kung totoo man, gusto kong tawanan ang kamalasang na tamo ng kasalan nila. Binagyo iyon at nararapat lang iyon para sa kanila. They cheated on me. Achilles cheated on me. Alana did it with him even though she knew that we are in a relationship. Achilles did it with Alana, no matter his reasons, even when he said he loves me. Pero dahil sa natatanaw ko ngayon, nawalan na ng puwang ang lahat ng kaisipang iyon. They are married. For real. Achilles didn't even see me coming. This wasn't staged. He wanted me to go away because he wants Alana now. Kung hindi ko pa naintindihan ang lahat ng nangyari sa nagdaang mga linggo at buwan sa puntong yon, naiintindihan ko na. Bumagal ang lakad ko hanggang sa natigil ito.
Ramdam ko ang usap-usapan sa paligid kahit na umuulan at kumukulog dahil sa bagyo. Achilles' eyes darted at me. Napatingin din si Alana sa akin. Napawi ang ngiti niya nang nakita ako. Achilles' face were a blur to me now because of the pouring rain and my own tears. Pero bakit pa ako kuryoso sa reaksyon niya? Pareho lang yon. He's probably shocked to see me, annoyed that I'm here again stubbornly trying to ruin their wedding, making new ways to push me away, this time for good. Hindi na kailangan. Naghalo-halo na ang looban ko at ang nararamdaman. Galit, puot, awa sa sarili, kawalan ng pag-asa, at marami pang iba. I blinked. My eyes cleared for a while and I saw how he was anticipating my rage. Para bang magigiba ko pa ang kasalan nila kung may gawin man ako sa puntong iyon. Kaya lang, wala na. The rain poured more. Marcus ran towards me with an umbrella even when I was already very wet. Lumapit din ang SUV na paniguradong si Nikolay pa rin ang nagmamaneho. Marem, tara na. Si Marcus na parang siguradong-sigurado na hindi ako sasama. I looked at Achilles for the last time. My tears fell, but for sure he won't see it because the rain is falling too hard. That brief moment of him opening an umbrella for Alana is an unguarded moment without the knowledge of my presence shook me so much. Tinalikuran ko sila kahit na gustong-gusto ko nang magwala. Pinilit kong pumasok sa SUV kahit na gustong-gusto kong isumbat sa kanya na pinaasa niya ako sa nagdaang taon. Na kung ano man ang dahilan niya, walang puwang ang lahat ng iyon sa akin ngayon. Sinabi niyang mahal niya ako. Kung mahal mo ang isang tao, walang pwedeng maging dahilan para saktan at iwan ng ganito. I got in the SUV. Agad na nagmaneho palayo si Nikolay doon. I heard Marcus saying that they can just go to their mansion. Nikolay obliged and followed his directions. Palilipasin ko lang ang bagyo. Napapaus kong sinabi sa tawag ni Kuya. Walang tao sa mansyon ng mga Saldivar. Lagi iyong ganoon, dati pa man. It's either they are in Manila or out of the country. Kaya hindi na ako nagtaka na halos mga kasambahay lang ang nandun nang pumasok kami at dumiretso sa inihanda ni Marcos na guest room para sa akin. I immediately received a call from my brother. Kahit pa basang-basa pa ako at gusto na ni Nikolay at Marcos na magbihis ako. Alright, I will arrange everything then. Si Kuya sa tawag. Pagod akong tumango, hindi na makapagsalita dahil sa nararamdaman. Thank you, Layla. Si Marcos nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Binaba ko ang cellphone ko at binalingan si Nikolay na nakahalukip-kip at nakatingin sa pintuan. I trailed his gaze and saw a pretty woman giving Marcos a robe and some clothes. Nakatitig ang babae sa akin, nakatingin ng konti at mukhang kuryoso. Marcus scratched his head and opened the door wider. He looked a bit flushed when he did that and faced us. Okay lang ba ang damit na yan? I'm size 4. You look like a size 0. Baka hindi kasya. Ang babae sa akin. Lito kong binalingan si Marcus. She's Layla, my fiancé. Si Marcus. Nikolay uncrossed his arms and shifted his weight. You're kidding, right? Napakurap-kurap ako sa gulat. Hindi ko alam na may fiancé si Marcus. Matagal na nga naman na huli kaming nagkita. Pero I looked at the girl again. She's smiling at me. Why would I joke about things like that? Si Marcus kay Nikolay. You're fucking kidding me, right? Ulit ni Nikolay sa naaalarmang boses. Natawa si Marcus at mukhang lito sa reaksyon ni Nikolay. I'm Layla Young. I'm Marcus' fiancé. Anito at naglahad ng kamay sa akin. I'm as shocked as Nikolay. Hindi ko nga naman natatanong si Marcus tungkol sa love life niya at hindi rin naman siya nagkukwento. Hindi ko rin maalala kung mahilig ba ang mga Saldivar sa fixed marriages, kaya hindi ko alam kung ganoon ba sila o talagang girlfriend niya iyon at ngayon fiancé niya na. Tinanggap ko ang kamay ni Layla. Wala nga lang akong panahon para iproseso ang mga nangyayari dahil sa sarili kong problema. But then I felt something strange from Nikolay. Nice to meet you, madam. Aniya sa akin. We met at work. She is a journalist. Si Marcus na para bang nababasa ang pagtataka ko. I nodded. She held out her hand to Nikolay too. Nikolay looked so pissed. He didn't even shake her hand. We're leaving.
Si Nikolai sabay baling sa akin. Change your clothes. Pwede naman dito muna magpahinga si Marem. Nikolai cut Marcus off. Masyadong malapit ito kay Achilles. We're leaving. Iuuwi ko si Marem sa Iloilo. She will stay here in our mansion. I said, we're fucking leaving! Nikolai snapped. Kitang-kita ko ang iritasyon kay Marcus. Hindi niya gustong umalis kami. Laila looked shocked at the decision, samantalang hindi ko maipagkakaila na tama si Nikolai. It's good that I've been slapped by the truth right now. Takot akong kapag nahimasmasan ako, bumalik ulit ako kina Achilles. At the back of my mind, though I noticed something about my friends. I weakly thanked Laila and expressed how happy I am for them. Pagkatapos kong magbihis, agad na kaming nagpaalam ni Nikolai para umalis. Tahimik kaming pareho ni Nikolai sa sasakyan. Hindi na sumama si Marco sa amin at naintindihan ko naman iyon. Mabagal ang bagyo. Sa sumunod na araw, nagpatuloy ang ulan at sama ng panahon. The flights were cancelled because it was particularly very strong around the Visayas. Nakatingin si Nikolai sa akin habang tahimik na pinapanood ang unti-unting pagtila ng ulan sa hapon na iyon. He moved a bit nearing me. Are you sure you're leaving the country? Hindi ko na nilingon si Nikolai. Nangako ako kay kuya. He sighed. Naupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Tahimik ang nagdaang mga araw para sa amin ni Nikolai. He didn't say anything and I realized I need that silence for myself. Hindi ko na gustong ikwento kahit kanino ang nangyari o pag-usapan ang nararamdaman ko o ilarawan ang matinding puot na nararamdaman. I just want complete silence and he gave me that in the past few days. I'm sorry, Marem. Hindi na ako kumibo. I don't know what else to say anyway. It's over. At anuman ang nararamdaman ko ngayon, pagod na ako ipakita iyon kahit kanino. All I want now is to run away. I don't know where. I just know that it's not here. At nang umuwi nga ako, tinupad ko ang gusto ni kuya ni hindi na ako umuwi sa bahay. I had some of my clothes shipped to the airport and I left immediately. Gusto ni Nikolai sumama pero naintindihan niya naman nang sinabi ko na gusto kong mapag-isa. I sighed after I heard Nikolai's words. It's been months since I left the Philippines. Ilang beses akong nagpalipat-lipat ng bansa sa Europa. At first, I wanted to stay in Paris, my first destination, but I can't deny my reasons. I expected Achilles to come after me so I tried so hard to stay for long. Kaya ako umalis sa Paris dahil ayaw kong manatili ang pag-asang iyon. Despite my feelings, I still hoped. So I transferred from country to country just so I could stop thinking about it, hoping about us. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na bumalik ulit doon. Natanaw ko si Nikolai na naghihintay sa akin sa isang restaurant na tanaw ang Eiffel Tower kahit malayo naman sa amin. He's the reason I came back in Paris. I was in Italy when he told me that he was taking a vacation here. Kaya niya namang sundan ako sa Milan pero hinayaan niya akong mapag-isa dahil iyon naman talaga ang gusto kong mangyari 1 taon na ang lumipas. Nikolai respected my decision of being alone and I'm very touched. Alam kong gustong-gusto niya na akong makausap kaya ngayon ako na mismo ang bumalik ng Paris para makipagkita sa kanya. Gone is his angelic face. He changed. I take his calls at times and I noticed his changes. Pero ngayon nasa harap ko na siya, mas halata na iyon. Nikolai eyed me from head to foot. Sa naunang mga buwan, minabuti kong magliwaliw lang mag-isa. Kalaunan, ginusto ko nang kumuha ng mga trabaho at unti-unting bumalik sa pagmamodelo. And now, I'm a full-blown model. I'm not picky with my offers. I take everything, even the sexy photoshoots. Reason why my friends back in the Philippines are encouraging me again to represent the country in a prestigious pageant. I don't know why I get high whenever I see myself in billboards, commercials, and all that. Noong una, inisip ko dahil ganoon naman talaga ako dati pa, di ba? I got into it because I wanted the spotlight. I tried so hard to get attention from anyone, so things like this made me high. Kaya hindi na dapat ako nagtataka kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. You look so hot. Si Nikolai pagkatapos akong halikan sa pisngi. Wearing a Givenchy blazer, short dress with a high-heeled Oxford boots, I sat across Nikolai and smirked. You don't look bad yourself, sabi ko habang tinatanaw ang pagbabago niya sa personal.
He chuckled. I saw your commercial. You were very hot, so I already expected it. Iba pa rin pala pag nakita ka sa personal. I give him a tight-lipped smile. Thanks. I heard they are offering you the pageant. Uuwi ka ba para doon? Nagangat ako ng tingin kay Nikolay dahil sa tanong niya. Hindi ako uuwi. Nagkatinginan kami. Napansin ko agad ang pagsiseryoso niya. Alam ko agad ang iniisip niya. He nodded. I know you'd say that. Akala ko lang medyo nagbalik ka na sa trabaho kaya akala ko tatanggapin mo ang offer. I noticed you're getting more active the past months, so I thought you're after boosting your career these days. Yup, I'm after boosting my career, but I'm not coming home. I said slightly tense. Tumango ulit siya. Okay then, you're not coming home. Nagkatinginan ulit kami na para bang alam naming dalawa kung bakit ganoon na lang ako ka-particular na hindi ako uuwi. He then looked away and sipped on his wine. I wish I had that luxury. We looked at each other again. Alam kong madalas kaming magkausap sa cellphone pero iba pa rin talaga ngayong magkaharap kami. Sabay kaming bumuntong hininga. Alam kong alam niya ang problema ko. Hindi ko iyon maipagkakaila sa kanya. At alam ko rin ang problema niya. Sa nagdaang buwan, kahit sa tawagan lang kami nag-uusap, naramdaman ko iyon. I waited for him to open up, but he didn't. I also didn't pressure him to do it because he didn't pressure me to talk about my own problems as well. You took a vacation right now. You have that luxury. He smiled sadly. Hindi naman ako magtatagal. Uuwi rin dahil kailangan sa kumpanya. Nakatitig siya sa wine glass niya. Napatingin din tuloy ako sa iniinom ko. We are in a very beautiful place and yet we're both very lonely and sad. Hindi iyon halata sa mga pictures na nire-release dahil sa trabaho ko at mas madami akong tinatanggap na offer dahil gusto ko ang pagkakalimot ko sa mga problema tuwing nasa trabaho ako. I looked at Nikolay after a while. He's watching me darkly now. He then leaned on our table. Let's get married. Aniya. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Nagulat ako pero hindi nagbago ang ekspresyon ko para sa kaibigan. Sa tawagan namin, alam kong may ipinapareha na sa kanya ang pamilya. He is pressured to get married because he's now the head of the family. He is also the only bearer of the De La Vega family name. I know he's pressured by his own parents and grandparents to marry someone. I leaned on our table as well. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya nang ginawa ko iyon. Para bang alam niya na noong una pa natatanggi ako pero sinubukan niya pa rin. Do you mean that? I smiled a little for my dear friend. He sighed. I'd rather marry my best friend than marry a stranger. Tinanaw ko ang kumikislap na mga mata ni Nikolay. Naisip ko na rin ito noon. I have lost the will to find love after I lost Achilles. I don't think I could ever love again. I will never marry anyone. If I do, I will only be fooling myself. Pinarmahan ako ni Nikolay noon. I know he cares for me, but in the past months, I have noticed something about him. It made me think that if I marry someone in the future, he is the only person I could think of. Kasi alam ko na alam niya na may mahal akong iba. At alam ko rin na may mahal siyang iba. At na kahit ilang beses niya akong pormahan, alam ko na hindi ako. He is just fooling himself. He is just pressured by his family. Marrying him will allow me to be myself, even in my married life. And he marrying me, I will also allow him to be himself. It seems like a convenient option. To marry my best friend who I love as a friend, and who loves me only as a friend, who I could never love as my lover, and who will never love me like a lover. Pero hindi ang pagpapakasal ang solusyon para matahimik ang buhay ko. Hindi iyon solusyon para makalimutan ko si Achilles at ang lahat ng ginawa niya. Hindi iyon solusyon para mapakitang ayos lang ako, na nagpakasal ako sa isang mayaman at guwapong lalaki, na magsisisi siya dahil maganda pa rin ang nangyari sa akin kalaunan. There is no solution to a heartbreak. I only have to live through it each day. I said that my life before marrying Achilles is a prelude, a prequel, and now that the life with him won't happen anymore, I guess I'd have to live in a prequel for my whole life. Marrying someone won't change that. Marrying Nikolay won't make me live in the next chapter. I will still be stuck
in my own sad prequel, never getting into the main story until the end. Will that make you happy? Yes, he said grimly. I sipped on my wine. Kahit hindi natin mahal ang isa't isa, ayos lang sa'yo na magpakasal tayong dalawa? How do you know that I don't love you? He asked. I looked at him and I smiled a little. Hindi ko alam kung dahil ba sa katahimikan o dahil nasa ibang bansa kami o dahil alam niya na alam ko ang totoo. Nag-iwas siya ng tingin. You won't love me anyway, so we're perfect for each other. But I don't want to get married, have kids, and be back in the Philippines. Mataman kong sinabi. His jaw ticked and his shoulders sagged. I'm sorry, gusto kong makita ka para makapag-usap naman tayo. I never meant to open this subject but somehow. It's fine, Nikolai. Sa ilang buwan nating magkatawagan, you always hear out my problems. You are my best friend, but don't forget that I am your best friend too. I know you. And the past months, I may be busy with my own heartache, but I am also very aware of yours. Nikolai's lips parted. I'm sorry. If I didn't have the strength to comfort you then, I didn't even have the strength to comfort myself. But now, it's been a year, and I want you to know that I know. Know what? Ramdam ko ang kaba niya. Bumuntong hininga ako at pinagmasdan siya. Alam ko kung bakit siya nagbago kasabay ng pag-alis ko ng Pilipinas. Hindi ko alam ang totoong nangyari sa dalawang kaibigan ko. I thought Marcos had a thing for Nikolai even when I thought he was straight. He liked me and tried to court me back then, so I was shocked when I noticed that he's interested with Nikolai. At hindi ko rin alam kung kailan nagsimula pero may napansin din ako kay Nikolai dahil kay Marcos. A year ago, Marcos introduced his fiancée to us. Nikolai must be as confused as I was. I can't live that life. Si Nikolai pagkatapos ng ilang sandaling paghihintay sa isasagot ko sa tanong niya. I sipped on my wine again. Natiling ganoon ang buhay ko. Hindi na rin ako umalis ng Paris pagkatapos naming mag-usap ni Nikolai. O kung umalis man, babalik pa rin ako doon. I made it my home for the next months. Nikolai got married. I am a little sad for him but it was the path that he took. Hindi ako umuwi kahit sa kasal niya at alam niyang hindi ako makukumbinsi na umuwi ng Pilipinas. I walked back to my apartment as I watched the city of love glowed more for the day of love. Pinaghandaan ko ang araw na iyon. I got to know many men months ago just so I won't be alone especially that day. Pero sa huli, wala pa rin akong naging kadate. I had no interest in relationships. Every man I find seems ridiculous. I have met Franco Lopez here and dated him but I just couldn't get myself to like him enough. Alam ko, sinabi ko na noon na hinding-hindi na ako magmamahal. Pero inisip kong siguro naman kahit attraction na lang para sa ibang lalaki. I don't believe that I will never be attracted again, that I will never find another face handsome or another body as hot. I am human. For sure, I'll lust someone else. But no, even that I couldn't. At hindi ko pa matawagan si Nikolai dahil nag-away kami nang sinabi ko iyon sa kanya. Are you out of your mind? He slammed me over the phone. Gusto ko lang patunayan na may ibang... Hindi iyon sapat na dahilan, Marem. Don't go traditional on me, Nikolai. Love and lust are two different things, so don't scold me about it. But I know why you're suddenly doing this. He snapped. My eyes widened. I got offended, but I know he's right. Nadulas ako noong isang araw tungkol sa anak ni Achilles, tapos ngayon bigla mong gustong makipag-sex sa ibang lalaki? You are out of your damn mind, Maria Emilia! My eyes watered when I heard him. Siguro dahil kahit anong deny ko na iyon ang dahilan, alam ko namang lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Kilalang kilala ako ni Nikolai. Hindi naman sa ganoon, pero... Don't deny it! I know you are angry now. What did you expect? Na hindi niya gagalawin si Alana dahil iniisip mong ikaw pa rin ang mahal niya? I gritted my teeth. This time, I couldn't stop my anger towards his words. You don't have to tell me that. Bago pa ako umalis, alam kong may nangyari na sa kanila. Kaya huwag mo nang paulit-ulit na ipaalala sa akin, Nikolai. Alam ko, at wala akong pakialam kung gabi-gabi pa nilang gawin iyon dahil wala na rin naman akong magagawa. Kasal na sila kaya wala na akong magagawa. I shouted at him. You just want to engage in casual sex because you want to get fucking back at him. Stop it, Maria Emilia. I dropped that call and I didn't speak to him again.
Nagsisi tuloy ako. Ngayon, wala akong kausap sa araw ng mga puso. I sighed. I wanted to just leave after an unsuccessful date, pero alam ko ring hindi ako makakatulog. Kaya imbis na tumuloy na at matulog na lang, lumabas ulit ako. At imbis sa isang restaurant pumunta, sa isang tahimik na club na lang. I sat in front of the bartender and ordered for a drink. Napaka-miserable ko ba? Kahit anong deny ko sa mga sinabi ni Nikolai, nanunuot pa rin ang sakit sa mga buto ko. Siguro dahil talagang tama siya. I wanted to get even, so I am looking for a physical relationship with anyone. And it sucks because I couldn't even get myself to do it. Hindi ako makapaniwalang kaya ni Achilles iyon. Pero bakit pa nga ba ako nagtataka? Hindi ako minahal ng gagong iyon kaya malamang kaya niya. That asshole can fuck just whoever. And Alana, gusto kong matawa. I trained that motherfucker. 3 shot agad ang ininom ko sa galit ko para sa sarili ko at sa mga naiisip ko. Not going easy tonight, huh? I heard a familiar voice. Bumaling ako sa tumabi sa akin sa bar at nakita si Gaudencio. Napainom ulit ako nang naisip na dati siyang pinapareha ng pamilya ko sa akin. Madalas pa rin akong tawagan ni Mama para sa kanya pero talagang wala akong nararamdaman para sa kanya. Not even a bit. I then looked at him. Even with alcohol in my system, I felt nothing for him. Kaya kung minahal ako ni Achilles, paano niya kaya nagawa iyon kay Alana? I looked at my drink and then sighed. Siguro, talagang hindi niya ako minahal.